Honasan, 76 years old, tubong Baguio City, mga kapuso. Siya po ay nagtapos sa University of the Philippines, Diliman, economics degree. Nagtapos din po sa Philippine Military Academy noong 1971 at sa Asian Institute of Management, master's degree in business management ang kanyang mga naging posisyon sa pamahalaan. Siya po ay nagretirong koronel ng Armed Forces of the Philippines. Noong 1974 to 1979, naging AD camp po siya ni Kalihim Enrile po ngayon noong siya ay secretary pa ho ng National Defense. 1981-1987, Chief of Security ng Ministry of National Defense. Siya po ay nahalal na senador na noong 1995, taong 2001 at 2007. Noong 2019, siya po ay itinalagang kalihim ng Department of Information and Communications Technology. Ang mga nagawa po niyang batas, Republic Act 93 o Republic Act 8368, Anti-Squatting Law Repeal Act of 1997, Republic Act 8437, nagpapalawig po sa period of effectivity ng Rent Control Law mula January 1, 1998 hanggang December 31, 2001. Republic Act 8501, Housing Loan Continuation Act of 1998, Republic Act 8532, mas lalong nagpapatibay sa Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP. Republic Act 8749, Clean Air Act. At yung concurrent resolution number 5, nag-aamyenda po sa Proclamation 347, nagbibigay ng amnestia sa mga rebelde, insurgents, and all other persons who have or may have committed crimes. Ikaw na ba? Ang unang kandidato sa pagkasenador, dating kikilatisin, dating Senador Gregorio Gringo Honasan. Senador, magandang umaga po sa inyo. Morning po. Good morning, sir. Magandang umaga, Weng, Joel, Melo. Salamat sa pagkakataong ito. Abo, relax lang, sir. Oh. Alam ko na yung pakiramdam ng Senate Committee rin. Excited na ho kaming magtanong po sa inyo, Senador. Naku, isa sa mga kontrobersyal na isyung ating kinakaharap po ngayon, yung paggastos po sa Confidential at Intelligence Fund, Senador. Nung bang kayo ay nasa militar, paano nyo ba ginugugol yung ating CIF at paano po natitiyak na ito po ay nagagasta ho na maayos? Joel, no? Weng, Melo, may proseso dyan eh. Hindi na kailangan baguhin yan. Kaya nga, sealed envelope, yung binubusisi ng Commission on Audit. Bakit? Hindi natin dapat ilagay sa panganib yung seguridad natin, yung mga ahente natin na nasa field, no? Yan lamang ang dahilan dyan. Kaya tinawag na confidential and intelligence funds. Pero ang tanong ngayon na anong ahensya ba ang dapat? Yun. 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 Yun ang kailangan Doon sa mga linawin. civilian agencies kasi, di ba, Senador, tinatanong bakit daw sila nabibigyan yan. Yun nga. So, yun ang kailangan ma-resolve para magkalinawan. At siyempre, yung public funds ito galing yan sa buwis na binabayad ng mga kababayan natin. Dapat hindi yan nilulustay, hindi nasasayang at nailalagay sa tamang paraan, nagagamit sa tamang paraan. Kayo ba, Senator, nung kayo naging senador at naging pabahagi po ng military establishment, may natutukoy ba kayong loophole sa paggamit po ng intelligence fund particularly? Nung panahon namin, Weng, wala. Dahil responsibilidad dyan ng COA, no? Para alamin kung saan kinukuha, saan ginagamit, kailan ginagamit, at sino ang gumagamit. So naniniwala kayo na naging maayos? Naging maayos. Naging maayos. Walang mga palusot doon, Senator? Siyempre, kahit pa paano, may palusot. Pero depende niyan sa control mechanism, sa batas, sa implementing rules and regulations. Kontento po kayo sa trabaho ng COA sa Intelligence Fund kasi ang sinasabi, inauditable. Hindi siya auditable, ang Intelligence and Confidential Funds. Ako, Weng, kuminsan nagiging biktima tayo ng pananalita, no? Inauditable. Hindi naman dapat nangyayari yun, no? Public funds yan, eh. Correct. Hindi yan personal na pondo na pwede mong ipamudmud kung kani-kanino lang, no? Opo. May proseso yan, no? Saan kinukuha? Kasama ba yan sa budget na isang batas, no? Yung General Appropriations Act, no? Sino ang gumagamit? Pero ang pinakamahalaga talaga dyan para sa akin, Joel, no?
Weng, Melo, is yung seguridad ng ating bansa. Sir, doon sa nabanggit mo kanina, mahalaga kung aling mga agencies ng gobyerno ang dapat nabibigyan lang ng Confidential and Intelligence Fund. Nung kayo po ay nasa DICT, may confidential din po ang DICT, hindi po ba? And nagamit po ba ito doon sa at least pagmamanman doon sa mga hackers and scammers na nambibiktima sa ating mga kapuso? Cyber security. Yes. Na laman natin na nahack yung sistema natin. Hindi ko na pwedeng i-detalye Opo. dahil inireport namin yan sa opisina ng ating Pangulo. Ginawa ng paraan at napigil yung pagbabanta sa atin. Oh, so Nagamit ng mayos. Nagamit ng mayos. Ipak Melo, no, Weng, Joel, kulang. Oh. Nakulang pa. Kulang yun. Pero yun mo, yung panganib, hindi lamang sa ating sistema, no? Kundi panganib sa bansa natin. So, may sinasabi nyo, Secretary, nakukulangan kayo, yung iba naman hindi dapat bigyan. Ayun. Yun ang kailangang linawin. At ang may kapangyarihan lang para gawin yan ay yung ating Kongreso na pinagmumulan ng lahat ng pondo. Okay. Ay. Secretary, dito tayo. Medyo sariwan-sariwa ito. At sabi nga sa amin dito, sa lingwahe namin ay developing story. Yes. Yes. So, Meron tayong minamanmanan ngayon, yung monster ship. Monster ship. Yun, no? Tapos yung monster ship na itaboy pansamantala, may pumalit. Yung maliit na vessel ng China Coast Guard, na itaboy din. Bumalik din naman yung monster ship ngayon, ando sa may Zambales ngayon. Meron tayong, alam ko, meron tayong dalawang bagong batas. Meron tayong Maritime Zones Act. Meron tayong Archipelagic Sea Lanes Act ngayon. totoo. Tandem yun. Napantaboy sana natin o para maprotektahan ang ating teritoryo at hindi tayo basta-basta pinapasok. Ba't kaya nangyayari pa ito? At meron pa ba kayong nalalaman na gustong gawin kung kayo po ipapala rin sa Senado? At sa punto de vista ng pagiging dating sundalo po, meron bang dapat nang gawin ang ating Armed Forces of the Philippines, Secretary? Melo, ano ba ang plano natin para protektahan yung ating sovereignty, yung ating bansa, yung ating demokrasya, no? Yung water cannon, yung monster ship, iniinis lang tayo. Tinatanong nga ako, di ba? I-Englishin ko na, no? Natanong ako, former senator, former colonel, former rebel, Yes. Oo. former secretary, di ba? Meron ba tayong ukbo na pangsagupa doon sa mga banta sa atin? Sabi ko, wala. Dahil yung buong Pilipinas sa isang ukbo, ganun kasimple yun, no? Iniinis tayo. Oo. Di ba? Water cannon tayo. Binubuli tayo. Pagpatulan natin, digira na yan. Okay. So ano gagawin natin? Maganda tayo. Kaya ba natin basahin ang nasa isip, no? Ng isang bansa na 5,000 taon ang kasaysayan. Tayo, 120 years old lang. Yung nagsasabing kaalyado natin sila, 250 years old. Yung ibang kaalyado daw natin, UK, 1,000 years old. Pag sama-samahin mo, yung kasaysa 1,000 plus 250 plus 120, hindi pa aabot sa kalahati ng 5,000 years. Paano natin babasahin yung nasa isip nila, yung sinasabi nila, at yung gagawin nila? Okay, so maganda tayo. Hindi... Paghahanda po para saan yun? Paghahanda para sa anong hakbang? Kahit na anong banta. Kung kaya natin maghanda sa Bagyo, sa Lindol, kaya natin maghanda. Pero ito sabi ko, bakit ganun ang sagot ko? Bakit may lulusubin ba tayo nitong mga nag-ambisyon sa atin? Sabi ko, mukhang hindi. Alam niyo bakit? Nandito na sila. Tingnan yung pinambaso. Magtayo. Say din. China. Diba? Kausapin niyo yung mga sales lady sa Taytay, sa Binondo. Marunong ba magtagalog? Baka nga daw yung Pogo pa. Meron pa sila doon. Hindi, yung Pogo, ibang issue naman yan. Melo, no? Ibig sabihin, nandito na sila. Okay? So, nandito na sila. Lulusog ba sila? Sa tingin ko, hindi. Hindi pa sila nato sa Kastila, sa Amerikano, sa Hapon. Nasaan sila at nasaan tayo ngayon? Di ba malaya pa rin tayo? Pero, ang ibig ko ng bigyan din, at gagawin natin ang nararapat, sakaling pala rin tayo at pagkatiwalaan na maibalik sa Senado, no? Is hindi normal ang sitwasyon ngayon. Correct. Kung nag-iisip tayo na normal, nagkakamali tayo. Kung mali tayo dahil sobra ang pagkapraning natin, di ako bitayin nyo. Pero kung tama tayo at hindi tayo naghanda, may problema tayo malaki. Ito lang, Secretary, kasi isa ko sa mga, nababalingan po ng sise dahil daw napabayaan po ng husto ito nung panahon daw ni dating Pangulong Duterte. At
Kaya daw hirap na hirap po tayong parang bawiin na po kung ano yung nasa atin, yung ating teritoryo talaga sa West Philippine Sea dahil sa pagpapabaya daw po ng nakalipas na administrasyon. Kayo po ay naging bahagi nung nakalipas na administrasyon, Secretary. Ano bang sagot ninyo dito? At nasisisi po yung nakalipas na administrasyon, Joel, Secretary. ito ang pananaw ko dyan, ha, Joel, Melo, no, Weng. Kung mauuwi na naman tayo sa sisihan, anong mapapala natin dyan? Diba, move forward na tayo. Wala namang administrasyon na perpekto. May mga pagkukulang, may pagkakamali. So ano gagawin natin? Kung mapapako tayo sa sisihan, di ba, umaandar ang panahon. Ano gagawin natin? Nandyan na yung banta, nauwi tayo sa sisihan. So move forward na tayo. Ano plano natin para depensa? Ito ang pananaw ko dyan, no? Yes po. Well, Commonwealth Act number 1. Inakdayan ni Major Dwight Eisenhower na naging presidente ng Estados Unidos, Major William Ord. Yan pa rin, 80 years old. Melo, no, Joel, Weng. No, kailangan siguro baguhin na rin yan. So, ang kailangan malaman lang, ano ang plano natin para depensahan ang ating demokrasya, ang ating pamumuhay, ang ating karagatan, ang ating mangingisda. Ano ang plano natin? At, siyempre, sigurado naman tayo may plano yung gobyerno. Isama naman nila tayo. Tayong mga ordinaryong mamamayan. konsultahin ang taong bayan. Isama tayo sa plano, hindi lang konsultahin. Kasama tayo sa plano. O, mga tanong, kung sakaling magkaroon ng seryosong sitwasyon, Yes. saan tayo kukuha ng inuming tubig, pagkain? Yes, oo. Kung aarmasan tayo, saan tayo kukuha ng armas na pandepensa? Ngayon, ano ba ang konsepto natin ng depensa? Dabi, iniinis tayo sa karagatan natin. Wala tayong kalaban-laban ron. Makapangyarihan sila, mayaman, no? Papasukin natin dito. Winawater cannon tayo dun sa karagatan natin. Papasukin natin dito sa Cubao. At i-water cannon din natin sila nang galing sa Poso Negrong tubig. Nagkaintindihan. Oo nga naman, ano, solusyon na yun, Yun Senator. nga. Kaya maganda tayo, magplano tayo. Okay, pero kontento naman kayo sa nakikita niyo hakbang ng gobyerno pagdating po sa West Philippine Sea issue. Ay, kontento naman ako, pero kailangan malinaw lang sa taong bayan. Dahil, di ba, the Philippines does not have an army, the Philippines is an army. Alright. Si Weng po may tatanong sa inyo Eto, tungkol po Senator. sa sikura naman ng bayan. Banggera to, Senadora. Ito talagang problema pang araw-araw ng taong bayan. Ito, issue ng sikmura. Senator Nasan, ito na. Doon po, pag kayo naging senador, ang dami na po natin naririnig na hakbang ng Department of Agriculture, ng Malacanang, mga kotosan ng Presidente. Pero mataas pa rin po presyo ng bigas. Totoo. Hindi po ba? At yan ay pangunahing problema ng mga ordinaryong mamamayan. Kung maging senador po kayo, may magagawa po ba kayo para makatulong na mahatak pababa ang presyo ng bigas? Weng, food security. Yes. Ang food security ngayon, national security issue. Correct. Di ba? Yung una nanungkulan bilang kalihim ay yung ating Pangulo mismo. Okay, food security. Okay, food, di ba? Ano ang mga pangunahing pangangailangan? Pagkain, food, clothing, shelter, health, education. At ngayon, may bagong ginto, may bagong langis. Yes. Data, impormasyon. Okay. Para pababain yung presyo ng bilihin, teka muna, bakit kailangan mag-import tayo o mag-smuggle, no? Para pakainin yung ating mamamayan. Hindi ba tayo nagturo sa mga karating bansa natin kung paano magtanim at mag-ani nung dekalidad na bigas? Yan ang mga kailangan pag-isipan mabuti, no? Opo. So ano gagawin natin? Yan naman, di ba? Yung magsasaka, pag may konting extra pera, ano unang binibili? Bigas. Hindi, cellphone. Cellphone. Baliktad na. Cellphone. Dahil malalaman niya kung ano ang halaga nung pakwan na itinanim niya o palay o sibuyas o kamatis, itinanim at inani niya, Oo. ano ang halaga nito sa palengke. Yes, oo. Naiiwasan ngayon yung hawak ng middleman na nagpapahirap sa kanila Yun. na may-ari ng bodega. Pangalawa, ano ba ito? Kulang ba talaga yung itinanim at inani o kulang yung distribution? Is it a supply problem or distribution problem? Kung supply problem, bakit nabubulok yung palay Kaya sa nga. bodega? Oo. Sabi sa akin, naman nakakaintindi, no? Oo. Is pareho. Ayun. Secretary, yan ang Yes. problema ng NFA ngayon. Malapit na raw silang mabulukan ng Ng bigas. bigas. Yun nga. Oo. At maraming nagugutom. Oo. Oo. Oh. Yun. So, mas gusto ba natin ipakain doon sa daga o sa anay Oo. yung bigas kaysa sa Tao. Pilipino? Oo.
Secretary, tingin nyo ba dapat nang ibalik sa NFA yung pagdidistribute ng bigas sa taong bayan kaysa mandato lang nila ngayon kasi pag may emergency, pag may kalamidad, papasok sila for relief operation as part of the relief operation yung pagbebenta na, sa mga LGU pa. Melo, Oo. eto sa halos lahat ng issue, ang sagot ko dyan ayusin natin yung datos. Mhm. Data-driven at science-based para malaman natin kung sino yung nagugutom para doon ang pasok ng distribution. Datos yan. Pinagpaplanuhan yan. Hindi lamang yan responsibilidad ng Department of Agriculture. Responsibilidad yan ng gobyerno. Responsibilidad yan ng local government. Ang problema nga daw, Secretary, excuse me Oh, maraming nakapagitna eh. ayun nga. Yung sa value chain natin, 6 pa raw yun eh. Oh, yung dadaanan mo. Oo. Ano hinahabol? Pwede ba sabihin doon sa nagugutom na dinaanan ng bagyo? O maghintay muna kayo Yung gutom ninyo, next week na yan. Ah. Tutugunan. Pwede ba yun? So, Senator, tali ang kamay ng NFA sa ilalim ng batas. Eh, Di ba, naamiyandahan ulit ang rice tarification law, pero for emergency purposes pa rin ang papel ng NFA. yun nga. Weng, di ba ang tawag dyan, regulatory capture. Ginawa natin dito sa sarili natin. Parang kumuha tayo ng martilyo, imbis na pabilisin, pinabagal natin. Bakit? Di ba? Digitalization. Di ba nung panahon natin, Yes, computerization, para mabilis. Oo. Alam natin yung datos. Di ba pag may sakuna, may bagyo, di ba? Ang unang tanong, may kuryente ba dyan? Di ba maling tanong yun, Joel? Weng, di ba? Dapat may contact ba? Para malaman natin sino yung walang kuryente, sino yung nawas out yung tulay, sino yung nagugutom, sino yung